May napansin ka na ba, bro? Kapag bigla mong tinigil yung effort mo sa kanya, walang chat, walang pa-cute, walang update, parang dun pa siya nagiging curious. Hindi mo na siya pinapansin, pero bigla siyang nagpaparamdam. Hindi mo na siya hinahabol, pero siya naman yung parang naguguluhan kung bakit parang wala ka ng pake. Bakit ganon? Simple lang. Kasi sa utak ng babae, ang control equals value. At kapag nakita niyang hindi ka affected kahit pa dati ay parang siya lang mundo mo, bigla niyang mararamdaman. Ang takot na baka mawala ka ng tuluyan. Ang hindi niya alam, iyon mismo ang moment na nagsisimula kang magkaroon ng upper hand. Ngayong pag-uusapan natin, bro, bakit naguguluhan ang babae kapag alam niyang hindi ka naaapektuhan at paano mo magagamit ito para hindi mo kailanman kailangang manghabol ulit. Tara, umpisahan na natin. Part 1. The psychology behind not being affected. Unang-una, kailangan mong maintindihan na ang attraction ng babae ay hindi lang sa looks o sa galing mong magpatawa. Nakaroot ito sa kung paano ka nagre-react emotionally. Kapag alam niyang kaya kanyang kontrolin sa pamamagitan ng emosyon, like pag nagtatampo siya o di kaya nagtitest kung seloso ka, nagiging predictable ka. And pag predictable ka, nawawala ang thrill. Wala ng challenge, wala ng excitement, wala ng mystery. Pero kapag iba ka, kalma ka kahit anong gawin niya, steady ka kahit nagdadramang parang teleserye, doon siya nagsisimulang magtanong, bakit parang hindi siya natitinag? May iba na ba siyang babae? O baka naman, hindi ko na siya ganun ka-special. At yan ang pinakamasarap na lugar na pwede mong mapuntahan bilang lalaki kapag siya na mismo ang nag-iisip. Hindi ikaw. Ang totoo, bro, hindi mo kailangang maging cold para lang maging mysterious. Ang kailangan mo lang ay emotional discipline, yung tipong kahit anong gawin niya, ikaw pa rin ang may control sa sarili mo. Hindi ka nagpapadala sa emosyon. Hindi ka nagre-react agad. Instead, you respond calmly, logically and confidently. Ang ganitong mindset, bro, nakaka-magnetize. Kasi sa panahon ngayon kung saan karamihan ng lalaki ay needy, clingy at mabilis masaktan, iyong kayang magpigil ng emosyon ay parang rare species na gusto nilang mahanap. Kapag nakita ng babae na hindi ka naapektuhan, lalo na kapag gusto ka niya pero hindi mo siya hinahabol doon, siya natatakot. Kasi ang utak ng babae ay wired na emotionally driven. Kapag wala kang reaksyon, wala siyang mapanghawakan. At kapag wala siyang mapanghawakan, doon pumapasok ang confusion at longing. Part 2. The power of emotional control. Alam mo, bro, isa sa mga pinaka-underrated na traits ng isang lalaki ay emotional control. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman, pero marunong kang mag-compose ng sarili mo kahit tinatamaan ka. Kasi tandaan mo, once na makita ng babae na hindi ka madaling maapektuhan, dun ka nagiging kakaiba. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki ngayon, once lang na may issue o tampuhan, agad nagpapakita ng emosyon, nagmamakaawa, nagtitext ng sunod-sunod, nag-overthink. Pero yung lalaki na kalmado, tahimik, at parang hindi apektado, siya yung nagiging misteryo. Ang totoo, hindi naman nila gustong mawala ka, pero gusto nilang makita kung hanggang saan mo kaya. Kapag hindi ka bumigay, dun sila naguguluhan. Bakit parang di siya naaapektuhan? Di ba niya ako mahal? Pero deep down, curious sila. Nagsisimula silang magtanong, mag-isip, at unti-unting mamiss ka. Kasi bro, ang babae naturally attracted sa presence ng lalaki na grounded. Yung hindi nagpapanik pag may tension. Yung kahit may problema, steady pa rin. Kasi it gives them a sense of security. And that's something emotional men can't provide. Kapag nagawa mong i-handle ang sarili mo sa gitna ng emotional storm, dun mo pinapakita na ikaw yung lalaki na hindi kayang kontrolin ng emosyon, lalo na ng isang babae. At sa mundo ngayon, sobrang bihira na yon. Kaya next time na may tampuhan o silent treatment, huwag mong i-break yung silence agad. Let her wonder. Let her feel your absence. Kasi minsan, mas malakas pa sa words, yung calm distance ng isang lalaking may disiplina sa emosyon niya. Sa susunod, pag-uusapan natin kung bakit mystery at detachment ang ultimate advantage mo sa dating game at paano mo ito magagamit nang hindi nagmumukhang cold-hearted. Part 3. The mystery and the power of detachment. Eto bro, isa to sa mga pinaka-powerful mindset na dapat mong maintindihan. The less available you are, the more valuable you become. Kapag alam ng babae na hindi mo siya habol, nagiging curious siya.
Kasi sanay sila na sila ang hinahabol, sila ang tinitingnan, sila ang iniintindi. Pero pag may isang lalaki na parang hindi nadadala sa ganyang laro, iba ang dating. Hindi mo kailangang maging rude o cold. Ang kailangan lang, marunong kang maglagay ng boundaries. Kapag ayaw niya makipag-usap, huwag mo pilitin. Kapag gusto niyang magpahinga, hayaan mo. Pero ang pinaka-importante, huwag mong gawing center of your world ang kahit sinong babae. Yung detached mindset, hindi ibig sabihin na wala kang pake. Ang ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na masira ang peace mo dahil lang sa mood swings ng iba. Kasi bro, once na ikaw na mismo ang marunong mag-control kung saan mo ibubuhos ang energy mo, dun mo makikita gaano ka ka-powerful bilang lalaki. Napapansin mo ba, kapag hindi mo siya agad pinapansin, mas dumadami effort niya, bigla siyang nagre-reply ng mas maaga, nagpo-post ng pa-cute or nagiging mas sweet. Bakit? Kasi gusto niyang maibalik yung attention mo. Gusto niyang maramdaman ulit na siya ang priority mo. Pero kapag binigay mo agad yun, mawawala ulit yung interest. Kaya dapat steady ka lang. Treat your attention like currency. Ibigay mo lang sa mga taong karapat-dapat. Lahat ng lalaki pwedeng maging gwapo o mabait, pero hindi lahat kayang maging mysterious. At yun ang nakakahook sa babae, yung hindi nila mabasa. Sa part 4, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang respeto ng babae habang pinoprotektahan mo ang sarili mong emosyon. Kasi bro, hindi love ang bumubuo ng matatag na relasyon, respect ang foundation niyan. Part 4. Respect over validation. Ito bro, tandaan mo to. Kung gusto mong seryosohin ng babae, huwag kang magmakaawa ng atensyon. Respect comes when you don't beg for it. Kapag alam niyang kaya mong mabuhay kahit wala siya, dun siya nagkaka-interes. Kasi sa totoo lang, hindi gusto ng babae yung lalaking sobrang clingy o dependent sa kanya. Ang gusto nila, yung lalaki na may sariling mundo, may sariling purpose, at hindi natitinag kahit anong gawin nila. Pag lagi kang available, nawawala ang thrill. Pero pag minsan ka lang magparamdam, pero consistent, at totoo ka kapag nagpakita ka, dun siya napapaisip. Ano kayang ginagawa niya? Bakit parang hindi niya ako kailangan? At diyan nagsisimula ang attraction na may halong respeto. Ang lalaki na may disiplina sa emosyon, may power sa dynamics ng relationship. Hindi dahil manipulative siya, kundi dahil alam niyang hindi siya dapat nakabase sa validation ng babae. Alam niyang may sarili siyang mission, may direction sa buhay, at hindi lang umiikot sa feelings. Tandaan mo bro, the moment na hinayaan mong ang babae ang magdikta ng emosyon mo, talo ka na. Pero pag ikaw ang steady, grounded, at may control sa sarili mo, kahit anong gawin niya, ikaw pa rin ang may upper hand. Ito ang sikreto ng mga lalaking tahimik, pero respetado. Hindi sila maramdamin, pero marunong silang magbigay ng halaga. Hindi sila OA sa emosyon, pero consistent sila sa actions. At yun ang tunay na attractive sa mata ng babae, hindi dahil gusto ka lang niya, kundi dahil ina-admire ka niya. Sa part 5, pag-uusapan natin kung paano mo maipapakita ang ganitong klase ng emotional maturity sa araw-araw, sa mga simpleng kilos, salita, at kung paano ka mag-handle ng conflict. Kasi bro, dun talaga nasusukat kung gaano kakalalim bilang lalaki. Part 5, Emotional Maturity in Action. Ito bro, dito nasusukat kung lalaki ka lang ba sa forma o lalaki ka rin sa emosyon. Kasi maraming marunong magpakita ng confidence sa labas, pero sa loob marupok pa rin kapag tinamaan ng feelings. Ang tunay na emotional maturity, hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Ang ibig sabihin, marunong kang kontrolin kung kailan mo ipapakita at kanino mo ibibigay. Halimbawa, nagbago ugali niya bigla dati, lagi kang kinakausap, ngayon cold na siya. Yung immature na lalaki agad magte-text. Bakit ang lamig mo? May problema ba? May iba ka na ba? Pero yung emotionally mature, pag-observe lang muna. Calm, hindi nag-a-assume. Kasi alam niya kung may problema talaga, lalabas din yan sa timing na siya mismo magdi-decide kung kailan niya gustong sabihin. Hindi mo kailangang habulin lahat ng sagot. Minsan ang pinakamalakas mong response ay walang reaction. Yun ang nakakagulo sa isip ng babae. Kasi sanay siya na kapag nag-pull away siya, habol ka agad. Pero ngayon, tahimik ka lang, steady. Doon siya nagtataka, bakit hindi siya affected? At dito pumapasok ang psychological attraction. Kapag naramdaman niyang hindi ka madaling matrigger, hindi ka madaling masaktan, at hindi mo sinusuko ang dignity mo para lang mapansin,
dun siya nagiging curious. Ang irony dito, bro, mas pinipili ng babae yung lalaking kayang mabuhay kahit wala siya. Kasi alam niyang kung pipiliin mo siya, genuine yun, hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil gusto mo talaga siya. Yun ang klase ng energy na hindi lang nakakaakit, kundi nagbibigay ng respeto. Sa part 6, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang ganitong mindset kahit magtagal ang connection nyo. Paano ka mananatiling composed at masculine kahit may love, attachment, o selos na involved. Kasi bro, doon sinusubok kung totoo ka sa disiplina mo o panlabas lang lahat. Part 6, paano manatiling composed kahit may feelings ka na. Bro, ito yung madalas na downfall ng karamihan kapag nakaramdam na ng connection. Biglang nagbabago. Dati kalmado, ngayon nagiging needy. Dati confident, ngayon overthinker. Dati chill lang mag-reply. Ngayon every scene parang giyera sa isip. Ang totoo, hindi mo kailangang itago na gusto mo siya. Walang masama doon, pero kailangan mong malaman kung paano mo i-deliver yung gusto mo nang hindi nawawala, yung respeto mo sa sarili. Kasi ang attraction, hindi lang nabubuo sa looks o words. Nabubuo siya sa energy na pinapakita mo. Kapag ramdam niyang kahit gusto mo siya, may disiplina ka pa rin sa sarili, hindi mo hinahabol. Hindi mo rin pinipilit, mas nagiging mysterious at interesting ka. Example, kapag tinanong ka ng babae, bakit parang hindi ka masyadong expressive? Pwede mong sagutin ng simple pero confident tone. Siguro kasi mas gusto kong maramdaman ng tao, hindi lang marinig. Boom, walang pakul pero may depth. Kasi hindi ka reactive, hindi ka nagpapasikat, natural lang na grounded ka. Bro, tandaan mo to. Feelings are valid but not all feelings need a reaction. Hindi mo kailangang iparamdam lahat ng nararamdaman mo para lang patunayan na sincere ka. Minsan, yung pagpigil mo sa sarili mo, kayon mismo ang nagiging sign na marunong kang mag-control. At yun ang pinaka-sexy sa mata ng babae. At kapag dumating yung point na nagiging comfortable na kayo sa isa't isa, tandaan, never let comfort kill your edge. Kapag naging kampante ka, nawawala yung spark. Pero kapag lagi kang may sense of purpose sa sarili mo, busy ka sa goals mo, sa health mo, sa growth mo, hindi mo kailangang mag-effort para manatiling attractive. Natural na yun. Kasi bro, wala nang mas malakas sa lalaking may control sa sarili kahit siya na ang tinatabla ng emosyon. Yung tipong kaya niyang magmahal ng buo pero kaya ring bitawan kung kailangan. Sa part 7, ituturo ko kung paano mo magagamit ang self-respect mo bilang ultimate weapon para di ka na ulit magmukhang habol kahit may gusto ka pa rin. Kasi bro, attraction fades but respect, yun ang nagpapatagal ng connection. Part 7. Gamitin ang self-respect bilang ultimate weapon. Bro, ito na yung part na karamihan sa lalaki hindi naiintindihan. Akala nila para magustuhan ng babae, kailangan nilang ibigay lahat oras, effort, attention, minsan pati dignity. Pero ang hindi nila alam, habang mas nagiging available ka, mas nawawala yung thrill. Ang self-respect hindi lang tungkol sa pagiging matigas. Ito yung kakayahan mong pumili kung saan mo ilalagay ang energy mo. Kasi kung lahat ng attention mo nakatutok lang sa kanya, mawawala yung sense of balance. Mapapansin ng babae yan. At instinctively magdi-distance siya. Tandaan mo ito bro, ang babae ay naturally drawn sa lalaki na may sariling mundo. Yung tipong kahit wala siya, may ginagawa ka pa ring productive. May goals ka, may direction ka. Hindi dahil gusto niyang ma-left out, pero dahil yung independence mo nagbibigay sa kanya ng assurance na hindi mo siya gagawing sentro ng mundo mo. Example, kapag bigla siyang naging cold o distant, huwag agad maghabol o magtanong ng may problema ba tayo. Ang mas mature approach, give her space without resentment. Ipakita mong kaya mong magpatuloy kahit hindi siya communicative for a while. Yan ang nagpaparamdam sa babae na hindi ka madaling mabasag. Bro, self-respect means knowing your value. Kapag alam mong may maibibigay ka sa table, hindi mo kailangang magpatunay sa kanya. Ang babae, nafe-feel yan, ramdam niya kung yung kalmado mo ay galing sa confidence, hindi sa pride. At ito pa kapag dumating sa point na kailangan mong lumayo kasi hindi ka na nire-respeto, gawin mo ng walang drama. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Ang totoo, walking away silently is louder than any explanation. Kasi sa katahimikan mo, doon niya mararamdaman kung gaano siya kaimportante sa'yo and kung gaano ka rin kahanda na bitawan siya kung kinakailangan.
Yan ang lalaking hindi tinatablan ng rejection o attachment. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil may disiplina siya sa kung kanino niya ibibigay ang emosyon niya. Bro, tandaan mo to. Kapag kaya mong mahalin ng hindi nawawala ang sarili mo, ibang level ka na kasi karamihan ng lalaki nagiging alipin ng feelings. Pero yung tunay na lalaki, marunong magmahal habang nananatiling buo. Bro, kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin gusto mong maging lalaking, hindi basta natitinag, yung may disiplina sa emosyon, may respeto sa sarili, at hindi kailanman nagmakaawa ng atensyon. Tandaan mo, sa panahon ngayon, ang kalma ang bagong alpha. Kung gusto mong mas mapalalim pa, yung mindset mo tungkol sa kung paano gumalaw sa harap ng babae ng may respeto at confidence, panoorin mo rin yung iba ko pang videos dito sa channel. Dito natin binabasag yung mga maling paniniwala ng mga lalaki tungkol sa attraction, emotions at kung paano talaga nag-iisip ang babae. I like and video, mag-subscribe ka na bro. Tapos i-on mo rin yung notification bell para di mo ma-miss yung susunod nating topic. At kung may line o sitwasyon na gusto mong pag-usapan, comment mo lang sa baba. Baka yun na ang gawin kong next content. Tandaan mo, ang tunay na lalaki marunong manahimik, pero mararamdaman mo pa rin ang presence niya. Kita-kits sa next video, bro.